Dito sa mga peddler kasi ng fake news, no? Those people na naging mouthpiece na ng Chinese government to spread the lies. Wala siyang pinapangalanan. So meron po tayong kasabihan, ang tinamaan, ayun po ang maputak. Mas matapang lang kayo ngayon kasi duwag kayo noon. At talo ang boses nyo sa mas nakakarami. At ang kapal ng mukhang sabihan niya, na duwag yung mga sundalo natin. Bobo ka ba? China's NRTA holds seminar for journalists and info officers. Kasama ka dito. Writer and blogger Mark Anthony Lopez. Unfortunately, dito sa mga peddler kasi ng fake news, no? Those people na naging mouthpiece na ng Chinese government to spread the lies, sila yung talagang active sa social media. Sila yung nag-share ng kung ano sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. And unfortunately, yung general public, no, na karaniwang tao lang talaga, minsan nasisway pa nila kasi itong mga fake news peddlers na to, sila talagang agresibo. Gumagawa ng column sa Diaryo, gumagawa ng pinag-uubusan pa ng panahon ng pag-i-edit ng videos and photos na nilalabas ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines to discredit itong transparency initiative natin sa publiko. Okay. So dito, ang pinapatamaan dito ni Commodore J. Tarella, kasi pinapatulan din siya ngayon ng mga binabanggit niyang fake news peddler. Nakita ko yung post ni Malutikia kanina kay Al. And then yung post ni si Sas. Nakita ko yung post ni Sas. Pero ito, yung dadaanan ngayon natin dito, si Mark Lopez. Okay, Mark Lopez. Ito, matagal na rin ako pikon dito eh. Tingnan nyo ha. Tandaan nyo mga kababayan, wala pong pinapangalanan si Commodore J. Tarella. Tarella. Wala siyang pinapangalanan. So meron po tayong kasabihan, ang tinamaan, ayun po ang maputak. Ngayon ito si Mark Lopez, ito, ang sabi ni Mark Lopez, no, ito no. Ito yung tungkol sa interview ni Christian Isguera at saka ni Commodore J. Tarella, no. Ang comment siya dito, ang sabi niya, alam nyo, Commodore J. Tarella and Christian, it is not so much as mas malaya kayo makapagsalita ngayon kaysa noon. Mas matapang lang kayo ngayon kasi duwag kayo noon. At talo ang boses nyo sa mas nakakarami. Ayan po, ugali po kasi ng DDS mga kababayan, kuyog. Mga kababayan, may mga kilala po akong vlogger na DDS. Minsan nakakausap po sila. Ugali po talaga nila mangkuyog. So ito, yung pinagmamalaki dito ni Mark Lopez, na alam naman po natin na isa itong DDS na bulok, 'di ba? Mas matapang lang kayo ngayon kasi duwag kayo noon at talo ang boses ninyo sa mas nakakarami. So ano ba yung mas nakakarami nung panahon na yon? Sino ba yung mas maingay nung panahon na yon? Yung mga DDS. Isipin nyo ba naman, yung pinagkalat ng DDS na yung UNCLOS daw po, papel lang daw po yan. At hindi lang basta-basta yung mga DDS yung nagbanggit niyan, pati si Pangulong Duterte. Pati si dating Pangulong Duterte, sinabi niya rin yan, ang desisyon ng UNCLOS ay papel lang. Kabastos. At yan din po yung pinagkalat po ng DDS noon, na yung UNCLOS papel lang yan. At ang kapal ng mukhang sabihan niya, na duwag yung mga sundalo natin. Bobo ka ba? Sabihin mo kaya yung sa harapan ng sundalo, ewan ko kung hindi ka sampalin. So tinawag mong duwag si J. Tarella na isang Coast Guard. Bobo rin eh, kasi pasensya na, naiinis ako, no? Nawawala na naman ako sa sarili ko. Bobo kasi. Kasi mga kababayan, yung mga sundalo po natin ay sumusunod lang po yan sa chain of command. At syempre, ayun po, yung pinaka-presidente po natin. Kumbaga siya yung pinaka-chief executive nga po ng mga armed forces. At syempre, yung presidente din po natin, yung nakikipag-usap or yung architecture po ng foreign policy po natin. So kung ano yung sinabi ng presidente, ayun po talaga yung pinaka-ethics po ng sundalo. Susunod lang sila sa presidente without question. So pag sinabi ng presidente natin nung panahon ni Pangulong Duterte dati na yung nangyayari sa inyo, tumahimik lang kayo, susunod lang po yan. Susunod lang yan. Tama Mami B, di ba? Susunod lang yan. Pag sinabi ng presidente natin,
nung panahon ni Duterte na kayong mga Coast Guard, kung ano man ang nangyari sa inyo, tumahimik kayo, huwag kayong maingay. Kaya sila tahimik nun. O so ngayon, iba na yung sitwasyon ngayon. Si Presidente Bongbong Marcos na mismo, ako naniniwala ako, no, yung pag-iingay ngayon ng Coast Guard at saka ng Philippine Marines, di ba, meron po yung go signal ng Presidente para ma-aware yung mga tao. Tawagin mong duwag yung sundalo kung di ka ba naman gago. Kaya nga nung nabasa ko nga to, natangahan talaga ako eh. Pinagmalaki pa talaga nila. Di ba? Mas matapang lang kayo ngayon kasi duwag kayo noon at talo ang boses ninyo sa mas nakakarami. So yung mas nakakarami po na yan, DDS yun. Ako nainis po talaga ako mga kababayan kasi siguro binabanggit ko naman ito kanina at dati pa na kami po ay pinalaki po ng sundalo. Diyos ko, Mark Lopez. Ay, Diyos ko. Ito continue lang natin Mas mainis kayo dito eh. O tandaan nyo walang sinasabi si Commodore Tariela kung sino yung mga binabanggit niyang fake news peddler. Okay? Pero siya yung gumangawa ngayon. Pinangalanan niya pa talaga Christian Esguerra with PCG Commodore J. Tariela. Pinangalanan niya pa talaga eh. O, at ito pa. Ito, malamang Mami B, mas mainis ka dito Mami B. Ang sabi dito, okay, tapos may mga reckless na responsible na Subiri at Hontiveros ng Senado. At J. Tariela ng Philippine Coast Guard na nanggagatong at mag-i-incite ng anti-China jingoism. Para lang magpapogi sa taong bayan. Gago ka ba? Alam mo ba yung ibig sabihin ng jingoism? Yung ibig sabihin po kasi ng jingoism, mga kababayan, tama ba yung pag-pronounce ko, no? Jingoism, di ba? Ang ibig sabihin kasi ng jingoism, ito po yung nagpo-provoke kayo ng patriotism para magkagera. Kung baga ginagamit niyo yung patriotism para magkaroon ng gera. Ayun po yung ibig sabihin ng jingoism. Kita mo, di ba? Ang hilig nila magbagsak ng mga salita na nakatangahan at kabobohan. Ang ibig sabihin kasi ng jingoism, mga kababayan, yung pinakamotibo is gera at ginagamit yung patriotism. Ayun po ibig sabihin ng jingoism eh. Kung baga yung Philippine Coast Guard, ang gusto namin gera. Ang gusto namin gera. Kami mga Marines, gusto namin gera. Paano mangyayari na magkagera? Gamitin natin yung patriotism ng mga Pilipino. Pagalitin natin sila, di ba? Gatungan natin sila para matuloy yung gera. Ganun po yung jingoism, tanga. Gumagamit na naman ng word ng katangahan. So pinapalabas nyo pala, war freak, yung mga sundalo natin. Diyos ko na yan. Ito, sige, matalino ka, di ba? Ang galing ka. Ngayon, paano mo itatanggi ito ngayon? Ito, na-content ko na to. Pero wala masyadong nanood. Ito, Mark Lopez, paano mo to itatanggi? Kasama ka dito, di ba? China's NRTA holds seminar for journalists and info officers. Kasama ka dito. Sige, babalikan natin yung NRTA na yan. Babalikan natin yan. Pero ito, ang gusto ko lang puntuhin dito, yung seminar po ng NRTA. Okay? So, continue natin. Ito yung mga sumama sa seminar po ng NRTA. Andyan si Trixie. Okay? The seminar was participated by lawyer and former Press Secretary Rose Beatrix Cruz Angeles. Okay, sports writer Almario Marlon Jr., Bernardino. So, ang punto dito ito. Okay. Writer and blogger Mark Anthony Lopez. Kasama ka sa seminar ng NRTA. At saka nabalita ka rin dito sa anong balita to? Sabi dito NM Bernardino sasabak sa Beijing, China. Nakasama ng chess master na si Bernardino sina Alex ang Laudestor, Ian Ray Canoy Garcia, Marie Joselba Badilla, Jesha Ann Opiana, mga hindi ko kilala Carlo Jose Magnovillo, Jade Joy Lopez, Mark Anthony Lopez. Ayan din Rose Beatrix Cruz Angeles. Kasama ka dyan, di ba? So ngayon mga kababayan, ito na content ko na to pero ulitin ko lang. Itong NRTA po na to, isa po itong media company sa China na nagkaroon po sila ng seminar. Yung NRTA po na yan ay state-owned company na media sa China na under po ng China Propaganda Department.
So anong ibig sabihin ng China Propaganda Department? Oh, pangalan pa lang alam na natin. China Propaganda Department na under po dito yung NRTA. Search nyo na lang sa Google kung ayaw maniwala sa akin, pero na-content ko na to. Ngayon, paano mo itatanggi to? Siyempre mga kababayan, kapag pumunta ka sa isang media company na state-owned company ng China, at ito po ay under ng China Propaganda Department, ano pa bang seminar gagawin dyan? Propaganda yung puntahan mong opisina, NRTA eh. So anong seminar meron dyan? Eh di propaganda. Pagkatapos yung gagawin mo, tatawagin mong duwag yung mga sundalo dati. Gago. Ito, no? Tuloy na tuloy ang pagbisita sa China capital Beijing ng People's Republic of China ngayong araw Lunes sa pamamagitan ng China Southern Airlines. Siyempre libre. Ang 12 miyembro, delegasyon ng mga journalists at media practitioners mula sa Pilipinas na pinamumunuan ni Filipino National Master Almario Marlon Quiros Bernardino upang dumalo sa seminar for journalists ang mga practitioner ng media mula sa Pilipinas. So kasama dito si Mark Lopez. Hindi ko sana malalaman to eh. Pinost nyo pa sa Facebook eh. So yun na po mga kababayan. Maraming salamat na medyo na pa overtime ako, no? Dapat 40 minutes lang to eh. So thank you po.